Kabanata 2176. Isa pang pakulo. Nang makita ang ekspresyon ni Fan Haijo, umiling si Surui. Gusto na niyang ibagsak ang sasakyan ngayon, sipay ng babaeng ito sa lambak, at hindi na siya muling makikita. Hindi naglalaro ng ganito ang mga sabuatan. Hulaan talaga ng kabilang partido kung ano ang gagawin niya sa bawat hakbang. Kasi, kung lalayo ka pa, iniisip mo na baka mahulog ka sa susunod kong bitag. At kung wala pang 1 kilometro, baka hindi malayo ang mga nasasakupan mo, kaya dito lang ang pinakaaprapat. Napakatingkad ng ngiti ni Fan Haijo. Ang ideya na maunawaan ng iba ay lubhang hindi kasiya siya, ngunit hindi kailanman nais ni Surui na umatras. Sabi niya, hindi ko alam kung wala kang narinig na salita. Aling pangungusap na mga salita. Masyadong matalino ang ahensya, at sinayang nito ang buhay ni Chingching, sabi ni Surui. Gusto mo akong patayin? Walang ka ba si Fan Haijo? Kung papatayin mo ako, maaaring hindi ka makakita ng maraming magagandang eksena. Sa orihinal ay ayaw kong makita ito, at ayaw ko nang magkaroon ng anumang bagay sa iyo. Sabi ni Surui sa mahinang boses. Gayunpaman, bago bumagsak ang kanyang mga salita, isang mapaglarong liwanag ang kumislap sa mga mata ni Fan Haijo. Tinabi niya, gusto mo bang malaman kung sino ang Diyos ng kamatayan? Matapos makinig sa mga salita ni Fan Haijo, agad na nakaramdam ng matinding masamang pakiramdam si Surui. Kilala mo ba kung sino ang Diyos ng kamatayan? Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Itabi mo muna ang baril, at sasabihin ko sa iyo ang sagot. Nakangiting sabi ni Fan Haijo. Si Surui ay talagang paglaruan ng babaeng ito ngayon, ngunit wala siyang magandang pagpipilian sa oras na ito. Umiling si Surui nang walang magawa, iniligpit ang baril. Siya ay bihira kaya passive. Gayunpaman, sa oras na ito, biglang ngumiti si Fan Haijo at nagsabi, kung sasabihin kong hindi ko alam kung sino ang Diyos ng kamatayan, itututok mo ba muli ang baril sa aking ulo? Siyempre gagawin ko. Bahagyang sumimangot si Surui, malamig na kumikislap ang kanyang mga mata. Hindi ko kilala ang Diyos ng kamatayan, ngunit mahahanap ko siya. Bahagyang tumawa si Fan Haijo. Si Surui ay tila hindi makapaniwala. Nasaan siya? Ngumiti si Fan Haijo at nagsabi. Ipapakita ko sa iyo ang daan, magmaneho ka, at dadalhin kita sa templo ng kamatayan. Tangay sa timog silangang Asya. Mayroon pa bang punong tanggapan ng templo ng kamatayan sa timog silangang Asya? Nang marinig ito, biglang nakaramdam ng matinding pagkabigla si Surui. Saan ang headquarters? Tanong ni Surui sa malalim na boses. Sa premise na hindi ko magagarantiyahan ang sarili kong kaligtasan, hindi ko ito gagawing malinaw. Tinabi ni Fan Haijo. Siyempre, sasabihin ko sa iyo na ang kanilang branch ay nasa Thailand. Thailand. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Kung totoo ang sinabi ni Fan Haijo, tila sapat na ang haba ng mga galami ng Temple of Death para maikalat ang sitwasyon sa Southeast Asia. Paano mo nalaman na nasa Thailand sila? Tanong ni Surui sa mahinang boses. Paano ko malalaman, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, ang aking network ng impormasyon ay maaaring medyo mas malakas kaysa sa iyong iniisip, sabi ni Fan Haijo. Naniwala si Surui sa pangungusap na ito, ngunit ayaw niyang maniwala kay Fan Haijo. Ipagkanulo mo ang templo ng kamatayan sa pagkakataong ito. At ang sangay ng kabilang partido ay narito sa Thailand. Napakalapit nito. At kung ganoon nga, malamang na maghiganti sila sa iyo sa lalong madaling panahon. Pinanliitan ni Surui ang kanyang mga mata at sinabing. Kay maging tumpak, ito ay paghihiganti sa pamilya ni Zanbaking. Sinasabi mo sa akin ang balita ngayon, at gusto mong tulungan kitang alisin ang sangay na ito ng templo ng kamatayan, tama ba? Tama, ang gusto ko ay pumatay ng tao gamit ang kutsilyo, sa tingin mo. Nakangising sabi ni Fan Haijo. Siyempre, I think pwede naman. Tinabi ni Surui na may singkit na mga mata. Kung ganoon ay dadalhin kita doon, sabi ni Fan Haijo. Sobrang nag-aalala ako na baka itaboy mo ako sa daan. Tinabi ni Surui ang totoo, ngunit ngayon ay tila wala ng mas mabuting paraan. Sa oras na ito, biglang binuksan ni Fan Haijo ang pinto at gustong lumabas ng sasakyan. Hinawakan ni Surui ang kanyang palso. Saan ka pupunta? Gusto ko lang gawing mas madali. Bahagyang ngumiti si Fan Haijo.
Mga babae, sa tuwing malulutas mo ang mga problema sa ligaw, palaging hindi ito maginhawa gaya ng iyong mga lalaki. Bahagyang kumunat ang mga labi ni Surui. Mukhang 2 beses mo nang ginawa ang parehong bagay noong kasama kita noon. Normal lang ang pag-inom ng maraming tubig. Hindi nagbago ang mukha ni Fan Haiju. Anyway, minsan nang na-expose kaya parang wala ng problema na ma-expose ulit. Ngunit nakasquat ka sa damuhan noon, bagamat hinubad mo ang iyong pantalon, ngunit lihim na nagpapadala ng mensahe sa labas. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at sinabing, tama ba ako? Ang ngiti ni Fan Haiju ay palaging nasa kanyang mukha, walang pagbabago. Pasensya na, mangyaring huwag-hulaan. Sabi, ibinugin niya ang kanyang dibdib. Tingnan mo ako, wala akong bulsa para sa aking telepono sa buong katawan ko, paano mo ako gustong makipag-usap sa labas ng mundo? At kapag ito ay maginhawa, hindi ka ba masyadong nakakatawa? Sinong may sabing hindi ka makaka-text habang umiihi? Sino ang nagsabi na ang iyong telepono ay dapat nasa iyong bulsa? Sinong nagsabing hindi mo may lalagay ang iyong telepono sa isang bodysuit? Ang ekspresyon ni Surui ay nagpakita ng matinding panunuya, habang ang ngiti ni Fan Haiju ay tumiga sa kanyang mukha. Ano ang sinusubukan mong gawin? Sinabi ni Fan Haiju sa mahinang boses, gusto mo pa ba akong linisin at maghanap ng mabuti? Malamig na ngumiti si Surui. Walang tao sa paligid, madilim ang buwan at mataas ang hangin, talagang magandang ideya ito. Pero medyo kinakabahan pa rin ang tiyan ko. Sinabi ni Fan Haiju sa mahinang boses. Paano kung maghintay ka para sa aking kaiginhawahan, at pagkatapos ay magkaroon tayo ng isang romantikong kwento sa kotse? Ano sa tingin mo? Pagkaraang marinig ito, ang mukha ni Surui ay nagpakita ng mapanuksong panunuya. Kung ganoon ang kaso, pagkatapos ay kumapit ka. Sa pagsasalita, hinawakan ni Surui ang neckline ng masikip na camouflage uniform ni Fan Haiju at bigla itong pinunit. Sa isang putok, ang damit ni Fan Haiju ay nag-crack ng malaking butas. Mga damit. Wala naman akong masyadong dapat baguhin, bakit ba ang sanggit mo? Paano ko makikita ang mga tao sa ilang sandali? Hindi nagbago ang mukha ni Fan Haiju, sa halip ay ngumiti ng kaakit-akit. Ang babaeng ito ay puno ng husay sa pag-arte, hindi madaling maniwala si Surui. Kaagad, walang pakundangan niyang nahuli na biglang napunit muli ang underwear ni Fan Haiju. Kaya, mula sa neckline hanggang sa ibabang bahagi ng tiyan, si Fan Haiju ay tumambad sa hangin ni Surui. Sa oras na ito, nanigas si Fan Haiju. Tumawa si Surui. Gaya ng sinabi ko, kahit wala kang bulsa, makakahanap ka ng lugar kung saan ilagay ang iyong telepono. Sa pagitan ng dalawang bundok na iyon, may manipis na card machine. Napakanipis ng makinang ito, parang 2 bank card lang ang kapal nito. Sa isang lugar sa Fan Haiju ay napakahusay na umunlad. Ang laki ay kamangha-mangha, at mayroong isang hugis ng malapit angkop na mga damit, kaya ang pagtatago ng manipis na card machine sa lambak ay hindi isang problema sa lahat. Akala ko, ito ay isang magandang bagay. Pumikit si Surui sa puting nyebeng tanawin na nakalantad sa kanyang harapan, ngunit kinuha ang card machine. Ang mga bagay sa loob ay dapat na napakahalaga, tama ba? Ito ay isang ordinaryong mobile phone lamang, ngunit may kakaibang hugis, matigas na sabi ni Fan Haiju. Ikaw ay niloko, nakangiting sabi ni Surui. Naloko ka na ba? Matapos marinig ito, biglang napagtanto ni Fan Haiju na may mali. Talaga. Dahil siya mismo ay ganap na na-expose ni Surui. Kahit na makakita siya ng card machine sa kanyang dibdib sa oras na ito, hindi ito isang malaking bagay. Siya mismo ang gustong magplano laban kay Surui, hindi ba? Gayunpaman, gusto ni Fan Haiju na tanggihan ito sa oras na ito, na malinaw na nagpapakita na may problema. Kung may nangyaring masama, dapat may demonyo. Malinaw na mayroon siyang inisyatiba, ngunit kailangan pa rin niyang iwasan ang problema sa oras na ito, na hindi tama. Nanlamig ang ekspresyon sa mukha ni Fan Haiju. Hindi niya akalain na mahuhulog siya sa panlilinlang ni Surui dito. Damn, she fought wits and bravery all the way for so long, parang kontrolado na niya ang lahat pero ngayon, napabayaan na niya ang ganoong mahalagang bagay. Napakatao talaga ng utak ni Surui. Teka, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ito? Upang magawa kang maging solemna, sa tingin ko ang card machine na ito ay hindi madali. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at ngumiti.
Ang kahalagahan ng bagay na ito ay maliwanag, kung hindi ay hindi na kailangang magpakita ng ganoong ekspresyon si Fan Haiju. Ito ang ginagamit ko para makipag-usap sa labas ng mundo. Nagpakita ng walang magawang ekspresyon si Fan Haiju. Gayunpaman, ganap na nating napunit ang ating mga mukha ngayon, at walang kabuluhan na sabihin ang mga ito. Wala ba talagang kabuluhan? Tinitigan ni Surui ang mga mata ni Fan Haiju. Ibigay mo sa akin ito, at dadalhin kita sa sangay ng templo ng kamatayan, sabi ni Fan Haiju. Hindi kita ibibigay. Napangiti si Surui ng mapanokso, gusto mo pa bang pumunta sa banyo ngayon? Bakit ayaw mong pumunta? Nandito ako para sa kaiginhawahan, hindi para tumawag sa telepono. Sabi ni Fan Haiju, kasabay nito ang hindi sinasadyang pagkalap ng mga punit na damit sa gitna. Then you go? Sasamahan kita. Inalis ni Surui ang card machine at sinabi. Nakakapagod talaga makipaglaban sa talino at tapang sa babaeng ito. Sige na. Bumaba si Fan Haiju sa kotse, sinundan ng malapitan ni Surui. Sa loob ng ganitong distansya, ganap niyang mahuhuli si Fan Haiju. Naglalakad sa damuhan sa tabi ng kalsada sa bundok, sinabi ni Fan Haiju kay Surui, kung hindi magkasundo ang mga lalaki at babae, dapat kang lumiko. Regalo ba o hindi? Kapag niligawan mo ako, bakit hindi mo sabihin na hindi mo ako hahalikan? 2 beses na tumikim si Surui, ngunit hindi siya lumingon. Sa pagharap sa babaeng ito na puno ng puso, hindi dapat ito basta-basta ni Surui. Pilasan mo at lutisin ang problema. Kung hindi magbabago ang isip ko, sabi ni Surui na nakapikit ang mga mata. Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang pagbabantay sa sukdulan at maingat na pinagmasdan kung mayroong anumang sitwasyon sa kanyang paligid. Galit na sumulyap si Fan Haiju kay Surui, pagkatapos ay binuksan ang zipper sa kanyang baywang, hinubad ang kanyang pantalon, at tumingkayad sa damuhan. Hindi naiwasan ni Surui ang paghihinala, tiningnan lang siya ng ganito, ngunit pagkatapos, ang huli ay biglang sumigaw na puno ng takot. Diyos ko! Tigaw ni Fan Haiju, at nahulog ang kanyang katawan sa isang tabi. Ano ang nangyayari? Si Surui ay likas na tumingin dito, ngunit isang dilaw na pana ng tubig ang sumugod patungo sa kanya. Kasabay nito, mayroon ding sobrang masangsang na amoy. Naglalaro na naman si Fan Haiju. Kabanata 2177. Halika at magwales. Ang dilaw na pana ng tubig ay bumaril patungo sa mukha ni Surui. Si Surui ay hindi nang ahas na tamaan ito ng malakas, kaya bigla na lang siyang nakasandal. Ulo muna. Ang kanyang katawan ay lubhang nababaluktot, at ang kanyang bilis ng pag-iwas ay napakabilis din. Ang palaso ng tubig ay halos dumaan sa kanyang dibdib at tiyan at lumipad. Gayunpaman, may ilang patak pa rin ng likido sa kanyang damit. Sa sumunod na segundo, naramdaman ni Surui ang pag-aapoy sa kanyang dibdib. Kamulong siya pabalik ng mahigit 10 metrong sunod-sunod bago niya biglang pinunit ang kanyang damit. Sa puntong ito, ang kanyang Amerikana at damit na panloob ay naagnas. Mayroon ding 2 o 3 puting paltos sa balat. Nasusunog na sakit. Ano ba itong bagay na ito? Paano magiging napakalakas ng kapangyarihan? Sa kabutihang palad. Mabilis na nagtago si Surui, kung ang kanyang mukha ay nabaril ng sobrang kinakaing likidong ito, natatakot ako na ang kanyang mga tampok sa mukha ay hindi na umiiral. Ang likidong ito ay isang tunay na mamamatay. Tumingin si Surui sa direksyon ni Fan Haiju, ang babae ay gamulong na sa gilid ng burol, at ang kanyang figure ay nawala sa damuhan. Ang tusong babae. Kinagat ni Surui ang kanyang mga ngipin, at gusto lang humabol, ngunit biglang nakaramdam ng bahagyang sakit sa kanyang ulo. Agad niyang naunawaan ang nangyayari, at agad na naging alerto. Yan pa rin ang yellow water arrow. Gamit ang water arrow na ito, ang nakapalibot na hangin ay napuno ng malakas na masangsang na amoy. Si Surui ay likas na huminga ng kaunti, at ngayon ay sumakit kaagad ang ulo. Hindi niya alam kung ano ang magiging epekto ng likido. Kaya tuluyan na siyang sumuko sa pagsubaybay kay Fan Haiju, sumakay sa kotse, tinapakan ang accelerator hanggang sa ibaba, at sumugod sa malayo. Huwag magtagal dito. Alam ng Diyos kung ano ang panganib ng paglanghap ng mga amoy na iyon. Pagkababa niya ng sasakyan, hindi pinatay ni Surui ang makina, kaya naghanda na siya. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng mga kalkulasyon, imposible pa ring kalkulahin na magagawa ni Fan Haiju ang ganoong bagay, na talagang kakaiba.
Pinunit lang ni Surui ang lahat ng damit sa itaas na katawan ni Fan Haijo, ngunit hindi niya namalayan kung saan itinago ng kabilang partido ang dilaw na likido. Siguro parang karayom lang itong transmitter, pero ang kabilang partido ay nakasuot ng masikip na camouflage uniform at walang bulsa sa buong katawan. Saan niya kayang ilagay ang mga bagay? Kaagad pagkatapos, isang flash ng liwanag ang kumislap sa isip ni Surui. Kaya ito ay siguradong inilagay ni Fan Haijo ang bagay na ito sa kanyang shorts. Nang haburin niya ang kanyang pantalon at tumingkayad, nagkunwari siyang lutisin ang kanyang pisikal na problema, ngunit sa katunayan ay nasa kamay na niya ang dilaw na liquid launcher. Ang dahilan kung bakit ginawa ni Fan Haijo ang tandang iyon ay para lamang maakit ang atensyon ni Surui. Nakakakilabot ang talino ng babaeng ito. Nabuhay si Surui sa loob ng napakaraming taon, at ito ang unang pagkakataon na nakakita ang kabanata ng gayong mapanlinlang na asong babae. Ang yellow water arrow ay napakabilis. At salamat sa mataas na physical fitness ni Surui, kung siya ay isang ordinaryong tao, natatakot ako na ang kanyang ulo ay mabulok na hanggang sa mamatay ngayon. Sa isang card machine sa kanyang dibdib at isang nakamamatay na sandata sa kanyang shorts. Si Surui ay maswerteng hindi itinulak si Fan Haijo sa kama, kung hindi, maaari siyang maging isang eunuch bago siya bumangon sa kama. Kung iniisip ito, talagang nagulat si Surui. Ang babaeng ito ay karapat-dapat para sa kakayahang makihalubilo sa isang lawak sa Golden Triangle. Mula sa puntong ito lamang, naniniwala si Surui na ang antas ng babaeng ito ay tiyak na hindi mas mababa sa kanya. Kahit na ilagay siya sa magulong madilim na mundo ng kanluran ay maaari pa ring pukawin ang sitwasyon sa isang Aneg. Kahit na ang 12 langit na Diyos ay napakalakas at matalino, kung lalaban sila sa Fan Haijo na ito, baka kung sino ang mananalo. Pinuksan ni Surui ang bintana ng kotse sa maximum, at ang hangin sa gabi ay humihip sa bintana, na nagpawi ng kaunti sa kanyang pagkahilo. Malinaw, ang dilaw na likido ay hindi lamang kinakaing unti-unti, ngunit nakakalason din. Sa kabutihang palad, hindi masyadong huminga si Surui, kung hindi siya makakapagmaneho ngayon. Gayunpaman, pagkaraang bahagyang humina ang pakiramdam ng pagkahilo. Si Surui ay nagsimulang magkaroon ng nasusuka na pakiramdam na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso at hindi mapipigilan anuman ang mangyari. Napapreno lang bigla si Surui, pagkatapos ay nahigit sa gilid ng kalsada at nagsusuka ng galit na galit. Para kay Surui, talagang hindi maganda ang pakiramdam na ito. Tila, ang nakakainis na gas ay sumakit sa kanyang katawan, na naging sanhi ng kanyang tiyan upang mag-react ng marahas. Pagkatapos ng 1 minutong marahas na pagsusuka, medyo bumuti ang pakiramdam ni Surui matapos maramdaman na naisuka niya ang lahat ng abdo. Tumayo siya, medyo mahina ang katawan at hindi na kasing lakas ng dati. Mukhang medyo nakakalason ang bagay na ito. Dahil sa labis na pagsusuka, kinailangan ni Surui na kumain ng masarap na pagkain bago ito makabawi. Hawak ang pinto at tinitingnan ang direksyong papaalis ni Fan Haijo, medyo komplikado ang kanyang kalooban. Napakahirap pakitunguhan ng babaeng ito. Madalas na iniisip ni Surui na siya ang may kontrol sa kabilang partido, ngunit lumalabas na pinangunahan ng kanyang ilong. Naniniwala si Surui na ang Fan Haijo na ito ay hindi dapat nakatakas ng mag-isa, marami sa kanyang mga nasasakupan sa buong Golden Triangle. Siya, ang tusong kuneho sa 3 kuweba, ay tiyak na maghahanda para sa umagang ito. At tiyak na makakahanap ng isang lugar upang makabalik, ngunit napapaligiran ng mga bundok at kagubatan, na wala ang kanyang layunin. Saan pupunta si Surui para hanapin ito? Kaagad pagkatapos, hinawakan ni Surui ang card machine sa kanyang bulsa. Ang bagay na ito ay mukhang medyo high-tech. Hindi ito sinubukang buksan ni Surui, ngunit nakita niya ang power button, pinatay ang telepono, at ibinalik ito sa kanyang bulsa. Pumalik sa kotse, kinuha ni Surui ang telepono. Sabi ko, kuya, nandito ka na ba? Parang may kaunting kawalan ng magawa sa tono niya. Nandito ako. Hinihintay ko lang na ipadala mo sa akin ang mga coordinate. Gagawa ako ng kahangahangang hitsura. Nakangiting sabi niya sa phone. Anong kamangha-manghang hitsura? Nagpapanggap ka ba na nasa Golden Triangle mula sa kanluran? Galit na sinabi ni Surui. Chilong, ito ay isang pagkakataon upang kumita ng kayamanan, maaari ba? Ganap na alisin sa iyong isipan ang mga nagpapanggap mong iniisip.
Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong gawin ko ngayon? Dumating ang boses ni Chilong. Tinala ko lahat ng piling tropa. Ngayon, hindi na mababago ang presyong napag-usapan natin ng maaga. Talagang hindi na ito mababago, at hindi mo nagugustuhin kunin pa. Galit na sabi ni Surui. Tingnan mo ang kuripot mo. Tinabi ni Chilong. Mahigpit kong susundin ang ratio, at ipaubaya sa iyo ang natitira. Pagkatapos magsimula tayo, sabi ko mangyaring isulat ang ilang mga lokasyon. Paalitang iniulat ni Surui ang ilang magkakasunod na coordinate. Ang alaalang ito ay walang kapares. Okay, ang aking Scarlet Blood Temple ay magwawalis sa Golden Triangle sa pagkakataong ito, at ipapakita ko ang aking kakayahan. Mukhang confident si Chilong. Hindi ko alam kung na-stimulate ang karakter na ito sa antas ng Diyos sa anumang paraan. Sa tuwing may pagkakataong magpanggap, tiyak na hindi niya ito bibitawan. Chilong, mayroon kaming isang lumang kasabihan sa China, iyon ang sinabi namin. Bahagyang ngumiti si Surui. Kung mas kulang ka sa isang bagay, mas gusto mong ipakita sa iba, sa tingin mo ba ito ay totoo? Sa tingin ko tama ka. Unang nagsalita si Chilong bilang pagsang-ayon, at pagkatapos ay agad na sumagot. Bastard, pinapagalitan mo ako. Tumawa si Surui at ibinaba ang telepono. Gayunpaman, habang nagmumura si Chilong, muling tumunog ang kanyang telepono. Apollo, gusto mo bang pagtawanan ulit ako? Kaunti lang ang libangan ko sa buhay ko. Ano pa bang gusto mo? Kailangan bang maging sarcastic? Mahilig akong magpanggap kung ano ang mali. Hindi naman kita kinukutya na napakaraming babae. Galit na galit ang Chilong. Tumawag ako para sabihin sa iyo ang isang bagay, nakangiting sabi ni Surui. Tinatimad akong makinig sa iyo. Malapit nang mabitin ang pulang dragon. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng iyong mga nasasakupan, ayaw mo bang marinig ito? Tinabi ni Surui na may singkit na mga mata. Magsalita ka, nagmamadali si Chilong ngayon. Pakiusap, tumawa si Surui. Pagkatapos ibaba ang tawag kay Chilong, tinawagan ni Surui si Xiao Zihang. Tirain mo na ang nagpapasabog na aparato. At pagkatapos ay magsagawa ng malawakang paghahanap sa mga kampo ng Fan Haijo at Loda, at tinatayang magkakaroon ng maraming samsam. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Talagang magkakaroon sila ng mga account sa ibang bansa. Maaari ba nating subukang kontrolin ang mga account ng magkasama? Sa tingin pa rin ni Xiao Zihang, ito ay medyo hindi kasiya siya. Hindi na kailangan iyon. Tinabi ni Surui sa malalim na boses. Hindi namin makokontrol kung ano ang nangyayari doon. Ang pagnakawan na makikita sa loob ng Golden Triangle ay sapat na para patayin tayo. Sige. Naghahanda na si Xiao Zihang at nasa sabik. Matapos harapin ang hindi mabilang na mga pagsasabuatan, ang templo ng araw ay sa wakas ay magsisimulang walisin ang Golden Triangle. Ang pulang dragon ay matagal na, ngunit si Surui mismo ay hindi nilayon na hayaan siyang lumahok sa digmaan, para lamang matanggap ang mga ari-arian ng Drug Lord, at ibalik ang pabor ng Xinghua. Sa 12 Diyos, ang karakter ni Surui kay Chilong ay ganoon pa rin. Mas alam ko, mahilig mang magkunwaring medyo mapilit ang lalaking ito. Kulang talaga ang kakayahan niya. Sa kanyang pakikilahok, ang templo ng kamatayan ay mas matatakot. Ibinaba ni Surui ang kanyang ulo at tiningnan ang balat. Umiling siya. Ito ay ilang dilaw na likido lamang na tumago sa mga damit. At ang balat ay naging ganito. Ang mapanirang kapangyarihan ng bagay na ito ay lampas sa pangunawa ni Surui. Kung gumamit ng ganito si Fan Haijo laban sa Nightingale, hinding-hindi makakatakas ang huli. Sa sandaling ito, biglang naisip ni Surui ang isang tiyak na posibilidad, at ang kanyang buong katawan ay biglang naging tense muli. Sa ngayon, lahat ng high-tech na nakita niya na lampas sa pag-unawa ay nagmula sa kamay ng templo ng kamatayan. Maaaring ang dilaw na likidong ginamit ni Fan Haijo sa pagkakataong ito ay nagmula rin sa templo ng kamatayan. Kung ganoon ang kaso, ito ay magiging isang malaking bagay. Ang babaeng ito ba ay nakikipag-ugnayan pa rin sa templo ng kamatayan? Sa mahabang manggas at kasanayan sa sayaw ni Fan Haijo, hindi imposible ang posibilidad na ito. Malamang na sila ni Surui ay pinatay ang templo ng kamatayan ng magkasama sa ibabaw, ngunit sa katunayan ay kasama pa rin nila ang templo ng kamatayan. Ang mga mata ni Surui ay puno ng matinding layuning pumatay. Hindi pa siya nakatagpo ng ganito kahirap na kalaban.
Ang dalawang panig ay gumawa ng mga kalkulasyon, ngunit hindi sila nakabuo ng isang panig na resulta. Mukhang nanalo si Tsurugi, ngunit ngayon ay hindi na niya alam ang tunay na pagkatao ni Fan Haiju. Chapter 2178. Huminga ka lang. Bahagyang narinig ni Tsurugi ang putok ng baril. Malinaw, ang templo ng araw at ang templo ng Scarlet Blood ay nagsanib puwersa at nagsimulang sakupin ang malaking teritoryo ng Zanbaking at Loda. Sa magulong lugar na ito, napakaraming kasamaan. Ang utos na inilabas ni Tsurugi ay sirain muli, at huwag bigyan ng pagkakataon ng kaaway na makabalik. Para kay Fan Haiju. Hindi alam ni Tsurugi kung saan tumakas ang babae. Marahas lang siyang samoka. At ang kanyang kasalukuyang pisikal na lakas ay hindi sapat para makaligtas siya sa pananambang ng kalaban, kaya nagpa siyang sumuko. Ang pakikipaglaban sa mapanlinlang na Fan Haiju ay talagang nawala ng pag-asa si Tsurugi. Hindi masyadong mapalad na magkaroon ng ganyang kalaban. Nagpahinga si Tsurugi ng 10 minuto bago dahan-dahang pinaandar ang sasakyan. Ang gabing ito ay isang hindi masabi na bangungot para sa industriya ng kriminal ng Golden Triangle. Sunod-sunod na walang ulo ang dalawang higanti. Kahit gaano pa sila karami, hindi sila maaaring magdulot ng banta sa templo ng araw at sa templo ng Scarlet Blood. Hindi na kailangang sabihin. Ang pagiging epektibo ng labanan ng mga elite ng Sun Temple, kasama ang mga pabago-bagong taktika, ay halos hindi magdudulot ng maraming casualty kapag nakakaharap ang kaaway. Not to mention Chilong. Itong lalaking mahilig magpanggap, ay palaging money player, kapag nagagamit niya ang pera para buksan ang daan. Hinding-hindi siya gagamit ng taktika. Sa makatuwid, ang kanyang mga sundalo ay may mahusay na kagamitan, na lampas sa imahinasyon. Sa sitwasyong ito, paanong hindi matitinag ang Golden Triangle? May mga taong tumatakbo sa paligid, ang mga bala ay lumilipad kung saan-saan. Ang dalawang higanti ay bumagsak, at ang maliliit at katamtamang laki ng puwersa ay natural na nagsimulang manginig. Para silang maliit na bangka sa hangin at alon, at maaari silang tumaob sa dagat anumang oras. Ganap na baliw, ganap na nagambala. At ito ang gustong makita ni Tsurugi. Mula ngayong gabi hanggang sa susunod na mga araw, bibigyan niya ang Golden Triangle ng kumpletong reshuffle. Siyempre, ang mga puwersa sa lugar na ito ay masalimuot at masalimuot. At imposibleng ayusin ang pagkakasalubong ng mga interes sa isang maikling panahon. Hindi inaasahan ni Tsurugi na aalisin ang lahat ng malalang sakit sa isang pagkakataon. At tiyak na maraming tao ang pansamantalang iiwasan ito. Ang limelight, pagkaalis ng Sun Temple, ay muling lumabas para manggulo. Ang mga Tsurugi na ito ay hindi makokontrol, ngunit ang ginawa niya ngayong gabi ay magdudulot ng matinding pinsala sa paggawa ng droga at industriya ng drug trafficking sa Golden Triangle. At ang ganitong uri ng matinding pinsala ay lubos na makakasakit sa sigla ng mga drug lord, na magpapahirap sa kanila na makabangon sa susunod na 2 o 3 taon. Ginagamit ni Tsurugi ang paraang ito para makahinga ng maluwag. Taon-taon. Napakaraming pulis laban sa droga ang nahuhulog sa kanilang mga pwesto. At bawat taon, napakaraming undercover na ahente ang namamatay sa ilalim ng mga baril ng mga nagbebenta ng droga. Lahat sila ay asawa, anak at anak, ngunit para sa kapayapaan ng bansa, kaya nilang isakripisyo ang sarili. Walang gustong maging martir na maaalala lang, at ang lahat ng ito ay dulot ng mga drug dealer na ito. Sa pag-iisip nito, nangangati ang mga ngipin ni Tsurugi sa puot. Si Fan Haiju, isang malaking drug lord, ay nagsabi noon kay Tsurugi na gusto niya maging babae niya. Paano niya ito matatanggap mula sa pananaw ni Tsurugi? Kahit gaano pa siya kaganda, sa mata ni Tsurugi, wala siyang pinagkaiba sa demonyo. Kung hindi dahil sa ideya na hulihin siyang buhay at ibigay ito sa gobyerno ng Huaxia, matagal na siyang binaril ni Tsurugi hanggang sa mamatay. Siyempre, may malalaking problema sa lugar na ito ng Golden Triangle. At hindi ito malulutas sa isang solong pagwawalis ng mga dahon ng taglagas. Napakaraming grupo ng interes ang kasangkot dito, sa loob ng mahabang panahon. May muling pagkabuhay dito, at napakaraming tao na maaaring makipagsapalaran para sa pera. Para sa isang puwersang tulad ng Fan Haiju na maging napakalaki. Hindi ito mapaghihiwalay sa ilang tinatawag na matataas na opisyal sa mga nakapaligid na bansa. Hindi rin sila makontrol ni Tsurugi. Tumingin siya sa mabituing kalangitan at nakaramdam ng matinding ko.
Ala ng kapangyarihan. Nakataka si Fan Haiju, at hindi gaanong nadismaya si Surui. Ang babaeng ito ay isang linya ng ebidensya. Kung maghuhukay ka ng malalim sa linyang ito, ang makikita mo ay maaaring hindi maisip. Walang nakakaalam kung paano lalabas si Fan Haiju sa harap ng lahat sa susunod. Umiling si Surui, inalis ang masalimuot na kaisipang iyon sa kanyang isipan, at natulog na lang sa kotse. Kabanata 2 araw. Nagpatuloy ang labanan. Para sa mga elite ng Sun Temple. Bihira silang magkaroon ng ganoong kalaking labanan na tuluyan ng bumitaw sa kanilang mga kamay at paa. At sila ay lumitaw sa isang maduraj na postura, kaya isa-isa silang excited, walang antok kahit na hindi matulog. Nahanap na ni Surui ang pangunahing puwersa ng Sun Temple. Wala siyang pakialam kung ano ang susunod na labanan ng kanyang mga nasasakupan. Ngunit kinuha niya ang Nightingale at diretsyong nagmaneho sa direksyon kung saan siya nanggaling. Bakit, hindi mo ba hinahabol si Fan Haiju? Inipit ni Nightingale ang buhok sa tenga. Pagkatapos ng isang gabi ng pakikipaglaban, ang kanyang itim na pampaites ay nabahira ng maraming putik. At ganoon din sa kanyang balat na puti nyebe. Kung tungkol sa peklat sa kanyang leeg, nabuo ang mga langib ng dugo. At least magligtas ng buhay. Hindi maiwasan ni Surui na isipin ang asol na gayuma na ipinangako niya kay Nightingale na mag-aalis ng mga peklat. Ngayong nalaman niyang nasabog na ang balat ng baka. Hindi niya alam kung magkakaroon pa siya ng pagkakataong makita muli ang Daos na pari sa hinaharap. Pagod, sabi ni Surui. Hindi pagod, hindi pagod. Malumanay na sabi ni Nightingale na kumikinang pa ang kanyang mga mata. Ang gabi ng labanan ay isang paglalakbay din ng pagpapalaya para sa Nightingale na umalis sa Green Pine Mountain. Kagabi, salamat, biglang sabi ni Nightingale. Napakabait niyan. Tumawa si Surui. Bakit? Sobrang naantig ako. Ang kanyang mga salita ay sinadya upang mapanokso, ngunit si Nightingale ay tumango ng malalim. Medyo nagulat si Surui. Naisip ni Nightingale ang nangyari kagabi, medyo naging emosyonal ako. Malinaw na naalala ng Nightingale na ang malamig na talon ay tumago sa balat sa kanyang leeg. Ngunit ang mga lalaki ng templo ng araw na hindi kailanman yumoko sa mga paghihirap, lahat para sa kanya, ang assault rifle ay ibinagsak sa lupa. Sa totoo lang, napakadelikado ng sitwasyong iyon. Kung ang kalaban ay tambangan sa labas, ang mga elite ng Sun Temple na ibinaba ang kanilang mga baril ay hindi na magkakaroon ng pagkakataong mag-counter-attack. Paanong hindi magagalaw si Nightingale? Dahil na-move on ka. Kaya mo nang mag-isa. Ang mga batang lalaki sa ilalim ng aking pamumuno ay mahusay, maaari kang pumili ng isa sa kanila, kung siya ay maglakas loob na tingnan ka, nabali ko ang kanyang binti. Tumawa si Nightingale. Para sa kanya, ang ganitong uri ng ngiti ay bihirang lumitaw sa kanyang mukha noong nakaraan. Gayunpaman, at ang pagsama ni Surui sa mga tao mula sa Temple of the Sun ay makapagpaparamdam sa kanya ng sobrang relax at hindi mailarawang comfortable. Ayoko sa kanila, nakangiting sabi ni Nightingale. Medyo mataas ang mata mo, kaya sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo? Sabi ni Surui. Napatingin si Nightingale kay Surui, ngunit hindi nagsalita. Sinabi ni Surui. Ano ang problema? Nahihiya ako, maaari mo ring sabihin sa akin kung anong uri ng lalaki ang gusto mo, at matutulungan kitang mahanap ito. Hindi pa rin nagsasalita si Nightingale. Tumingin siya ng diretso, ngunit mahinang sinabi sa kanyang puso, napakabuti ng lalaking tulad mo. Gayunpaman, hindi pa rin masabi ng Nightingale ang pangungusap na ito. Siya ay konserbatibo at maingat pa rin. Hindi masabi ni Nightingale kung saan mapupunta ang relasyon nila ni Surui kapag sinabi niya ito. Bukod pa rito, natutuwa siya sa paraan ng pakikisama kay Surui, na ginagawang napaka-relax, masaya, at inaabangan niya ito. Ayaw niyang putulin ang lahat ng inaasahan dahil sa kanyang kawalang ingat. Ang ganda ng araw na to, di ba? Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng labi ni Nightingale nang maisip niya na maaaring may ilang taon pa siyang gugulin kasama si Surui ng dahan-dahan. Umihip ang nakakapreskong hangin mula sa bintana, na ginulo ang maikling buhok ni Nightingale, ngunit hindi nito ginulo ang kanyang kalooban. Laging alam ng babaeng ito kung ano ang gusto niya. Ang hinaharap ay nagiging mas malinaw kaysa sa asol na kalangitan, na isang napakagandang pakiramdam.
Bahagyang ibinaling ni Surui ang kanyang mukha, nakita ang ngiti ni Nightingale, at nakaramdam ng kaunting paggalaw sa kanyang puso. Napakaganda ng langit na ito, at mas mabuti kung sakaling, ang mga kasamaang iyon ay hindi kailanman umiral. Tumagal pa ng 2 araw para makabalik si Surui sa border town kasama ang Nightingale. Kitang-kita niya na bumagsak ang pressure sa anti-narcotics police. Ang kaguluhan sa loob ng Golden Triangle ay napakalungkot na isang papuri na ilarawan ito bilang isang palayok ng lugaw. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, paano magkakaroon ng kakayahan ang mga nagbebenta ng droga na iyon na ihatid ang mga gamot palabas? Naroon pa rin ang checkpoint, at ang mga pulis na namamahala sa inspection ay sabay-sabay nang umiti pagkatapos makita si Surui. Tila, natatandaan pa ng mga pulis ang nangyari sa checkpoint ilang araw na ang nakakaraan. Sa pagkakataong iyon, kung hindi kumilos ng buong tapang si Surui, maaaring mas malala ang kahihinatnan nito. Ngumiti din si Surui sa kanila at sinabing, nagsumikap kayo. Ang mga pulis ay tumugon din ng mga taos pusong ngiti, kailangan nilang maunawaan. Pumalik sa hamak na restaurant, sa sandaling pumasok si Surui sa pinto, si Zhang Yuken ay lumakad at tinapik ang kanyang dibdib. Anak, napakahusay mong nagawa nitong mga nakaraang araw. Ang mga mata ni Zhang Yuken ay puno ng paghanga. Ang pinakanamumukod tanging subordinate na ito ay talagang nagligtas sa kanyang mukha, at siya ay gumanap ng napakahusay na ginawa niya siya may liwanag din sa mukha ng pinunong ito. Lumapit din si Luo Yanlo at tinapik si Surui sa balikat. Ang pagkilos na ito ay isa ng mahusay na papuri. Nitong mga nakaraang araw, nagkakagulo si Surui sa loob, at ang mga malalaking boss na ito ay hindi lang nakaupo dito naghihintay ng balita, hindi rin sila madali sa negotiating table. Upang makamit ng Surui ang pinakamalaking posibleng tagumpay, dapat silang magsikap na mapanatili ang balanse ng puwersa sa lahat ng partido. Upang ang mga saloobin ng mga bansang iyon ay hindi malihis, ang Invisible Sword, Light at Sword Shadow na ito ay parehong nakakakilig. Umalis na sina Li Zonggan at Wei Qishen. Umupo si Surui at sinabing, mga matandang pinuno, maghanda ka agad ng 2 masarap na pagkain para sa atin. Talagang hindi madaling dumaan sa hangin at ulan sa mga araw na ito. Sa sandaling lumabas ang produktong ito, naon nito ang complaint mode. Ikinaway ni Zhang Yugen ang kanyang kamay ng nakangiti. Maglingkod tayo. Nagsimulang lumabas ang matandang chef na may dalang tray. At napansin ni Surui na ang daliri ng matandang chef ay ganap na naputol ang kanyang mga kalyo, na nagpapakita ng kanyang kulay rosas na balat. Nang makita niya si Surui, ngumiti siya at nag-thumbs up. Nakangiting tumango si Surui, at walang sabi-sabi, sinimulan niyang tamasahin ang kanyang pagkain. Sa tagal niya sa Golden Triangle, hindi talaga siya nakakain ng maayos. Ang Nightingale ay kumakain din na mas mabilis kaysa karaniwan, matapos maranasan ang buhay at kamatayan. Tila ang ordinaryong pagkain na ito ay makapagbibigay sa mga tao ng malaking pakiramdam ng kaligayahan. Kabanata 2179. Walang piso. Pagkatapos kumain ni Surui, iniulat niya ang sitwasyon sa 2 senior leader ng detalyado. Ipinahayag ng 2 pinuno ang kanilang kasiyahan dito. Ang sitwasyon sa Golden Triangle ay naging komplikado sa paglipas ng mga taon. At ang mga aksyon tulad ng mabilis na paghiwa ni Surui ay halos hindi na nangyari noon. Ang 2 matandang pinuno ay nagmula sa mga taon ng digmaan at nakaranas ng hindi mabilang na mga tagumpay at kabiguan, ngunit ang nararamdaman nila ngayon ay 4 na salita lamang mapagmataas. Nahuli ng aking mga tao ang maraming pinuno ng maliliit at katamtamang laki ng puwersa, at pinalalabas na nila sila. Tinatayang makakarating sila sa hangganan sa loob ng ilang oras, sabi ni Surui. Inampis ni Zhang Yuken ang mesa. Okay, sa pagkakataong ito, makita ng mundo, ang determinasyon ni Huaxia na labanan ang droga. Malalim na tumango si Surui at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Noong nakaraan, ang taong ito na may mas makapal na balat kaysa sa sulok ng pader ng lungsod ay tiyak na kailangang humingi ng gantimpala, ngunit hindi na ito ginawa ni Surui sa pagkakataong ito. Sa pananaw ni Surui, ito ang dapat niyang gawin, at sinusunod niya ang sarili niyang puso. Pupunta ba tayo sa Southeast Asia sa susunod? Pagkatapos ng hapunan, bumalik si Nightingale at Surui sa isang hotel at sinabing, ikaw mauna.
Nakahiga si Tsurui sa kama habang nasa likod ng ulo ang mga kamay, nawala ang pagod nitong mga nakaraang araw sa pamamagitan ng mainit na palaygo. Gayunpaman, bahagyang lumuwag ang katawan, ngunit ang espiritu ni Tsurui ay hindi gaanong nakaka-relax. Ang digmaan sa Golden Triangle ay hindi pa napapatay. Ang templo ng araw at ang templo ng Scarlet Blood ay nag-aararo sa lupa. Hindi alam ni Fan Haijo kung saan tatakas. At hindi alam ng Temple of Death kung lilito itong muli. Bakit ako mauna? Hindi sinasadyang tanong ni Nightingale. May mga arrangement ako sa Southeast Asia. Pagdating mo doon, may darating sa iyo mula sa templo ng araw. Alam ni Tsurui kung ano ang iniisip ng Nightingale. Masanay ka na, dapat kang mag-ehersisyo. Sige, tumanggo si Nightingale, ngunit hindi siya masyadong nagsalita. Sa totoo lang, sa mga bansang iyon sa Southeast Asia, hindi pamilyar ang Nightingale, at tiyak na hindi magiging maganda ang mood ng pamilya ng isang babae kapag nag-iisa siya sa ibang bansa. Ngunit ang pinakamalaking kalamangan ng Nightingale ay ang determinado siyang ipatupad, hanggat itinuro sa kanya ni Tsurui, hindi siya uurong. Kung gayon, ano ang iyong gagawin? May gagawin ako sa mainland. Si Tsurui ay hindi nagpaliwanag ng detalyado. Ngunit lumakad sa gilid ni Nightingale at sinabing, alam mo, ako pagkatapos umalis sa Huaxia, ang tunay na panimulang punto ay ang Timog Silangang Asya, upang maging tiyak, Thailand. Matapos makinig sa mga salita ni Tsurui, biglang naunawaan ng Nightingale ang malalim na kahulugan ng mga salita ng kabilang partido. Baka sa mga mata niya ang excitement. Masyado niyang gustong makilala si Tsurui. Lumipas na. At gusto kong ulitin ang landas na minsang tinahak ni Tsurui. Sa katunayan, ang Nightingale mismo ay hindi napagtanto na mayroon siyang ganoong pagnanasa. Payag akong pumunta. Seryosong tumango si Nightingale. Tumawa din si Tsurui. Pumunta ka at tulungan mo muna akong maunawaan ang sitwasyon. To be precise, ito lang ang lugar kung saan ako minsan tumuloy. Sa mahigpit na pagsasalita, ito ay hindi ito ang saklaw ng impluensya ng templo ng araw. Ano ang ibig sabihin? Matapos pakinggan ang mga salita ni Tsurui, malinaw na naramdaman ng Nightingale ang isa pang malalim na kahulugan, at ang malalim na kahulugan na ito ay tila hindi masyadong magkatugma. Ilang taon na akong hindi bumabalik. Magiliw na ngumiti si Tsurui. At ang iyong pangamoy ay palaging napakasensitibo. Kahit hindi ko na masyadong aitalye, I believe maiintindihan mo naman diba? Kaya pala, tumango si Nightingale na may seryosong tingin sa kanyang mga mata. Magiging mas maingat ako. Well, ayos lang. Tinapik ni Tsurui ang balikat ng Nightingale. Ngayon ikaw na ang aking kanang kamay. Kanang kamay, parte ba ako ng katawan mo? Matapos marinig ito, sinuntok ng Nightingale si Tsurui sa dibdib. Sa pagkakataong ito, medyo malabo ang kahulugan nito, at siya mismo ay naramdaman na parang nanliligaw ito, at namula ang mukha pagkatapos ng pambubugbog. Ngumiti si Tsurui at hindi sumagot sa mga salitang, mabuti ang iyong pahinga sa 2 araw na ito, at kapag natapos na ang mga bagay sa Golden Triangle, maaari ka nang umalis. Well, mabuti. Hinimok ni Tsurui. Mag-ingat sa lahat ng bagay. Malalim na tumango si Nightingale. Sumunod, nagpahinga ang dalawa sa Frontier Hotel. Hindi agad umalis si Tsurui. Pagkatapos ng lahat, ang usapin dito ay hindi pa ganap na natapos. Hindi mabitawan ang araw. Pagamat pinananatili niya ang kanyang tiwala sa mga batang ito, nasa kanila pa rin ang enerhiya ni Tsurui. Ito rin ay isang pambihirang pagkakataon para sa Sun Temple na magsanay ng mga tropa. Tiyak na magkakaroon ng madugong bagyo sa madilim na kanlurang mundo sa hinaharap. Sa makatuwid, kung mas malakas ang pagiging epektibo ng labanan ng Sun Temple, mas mabuti. Ang ganitong uri ng aktwal na pagsasanay sa pakikipaglaban ay tiyak na haantong sa pagdanak ng dugo at kamatayan. Ngunit alam ni Tsurui na ito ang presyo na dapat bayaran upang makamit ang huling tagumpay. Kung walang tempering, hindi siya kailanman lalaki. Sa mata ng karamihan ng mga tao, ang mundo ay mapayapa at maayos. Gayunpaman, kahit na gamitin nila ang lahat ng kanilang mga imahinasyon, hindi nila mahuhulaan na ang ilang mga sulok ng mundo ay napakagulo. Sa wakas, pagkatapos ng 3 araw ng kabanata, ang Sun Temple na si Mingjin ay nag-withdraw ng kanyang mga tropa, at kasama ng Red Blood Temple, nagsimulang bilangin ang malalaking samsam. Si Tsurui ay hindi interesado sa mga samsam na ito,
kahit na lahat sila ay ibalik sa bansa, walang problema, kung hindi, hindi siya magiging bukas palad upang bigyan si Chilong ng malaking bahagi. Gayunpaman, pagkatapos ng malalim na pakikipagpalitan kay Zhang Yukan, nilinaw ng huli na ang lahat ng mga samsam na ito ay ibinigay kay Su Rui upang hawakan ng mag-isa. Para sa mga account sa ibang bansa ng Fan Haijo at Loda. Ang estado ang papalit. Walang pakialam si Su Rui sa pera noong una, kaya masaya siyang pumayag. Sa katunayan, si Zhang Yukan ay nagbibigay ng subsidy sa Sun Temple na nakatago sa labanan sa Golden Triangle. Bagaman maraming armas ang ibinigay ng Huaxie sa pamamagitan ng mga lihim na channel. Ang Sun Temple ay gumawa ng matinding pagsisikap, at ang ilan ay nasugatan at ang ilan ay nagsakripisyo. Sa makatuwid, kinailangan ni Zhang Yukan na magbigay ng pahayag anuman ang mangyari. Kung ikukumpara sa kabuoang mga ari-arian, ang halaga sa mga account sa ibang bansa ng mga drug lord ay hindi gaanong. Ngunit cash account para sa karamihan. Sa kasong ito, si Chilong ay halos masaya, at ang The Sun Temple ay natural ding madagdagan ng husto. Sa totoo lang, maaari pang ang ibigay ng gobyerno ng Huaxie ang lahat ng account sa ibang bansa kay Su Rui, ngunit kahit na ibigay ito sa Su Rui, hindi ito gugustuhin ng huli. Suriin ang lahat ng pera. At pagkatapos hatiin ang bahagi ng Scarlet Blood Temple. Ang iba ay ibibigay sa gobyerno ng Huaxie. Si Su Rui ay tumawag sa telepono sa oras na ito, at ang nilalaman ng tawag ay nagpatigil sa Nightingale. Mata. Oo. Wala kaming itinago kahit isang sentimo. Hindi isang sentimo. Dapat mong malaman na ang halaga ng pera na kinuha mula sa kaba ng mga Fan Haijo at Loda ay astronomical lang. Hindi lahat ng ito ay maaaring gastusin. Gayunpaman, tinanggihan silang lahat ni Su Rui. Ayaw niya kahit isang sentimo. Ibang-iba ito sa dating estilo ng Iron Rooster ni Su Rui. Si Xiao Ziyang sa kabilang dulo ng telepono ay hindi nagpakita ng anumang sorpresa, tumango siya. Brother, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Si Xiao Ziyang ay isa ring madamdaming binata sa China, alam niya si Su Rui kung ano ang tunay na ideya. Ang pera na ito ay masyadong mainit, ito ay ipinagpalit ng maraming tao na may dugo at buhay, at talagang hindi nararapat para kay Su Rui na hawakan ito sa kanyang mga kamay. Walang kakapusan sa pondo para sa Sun Temple, at hindi na kailangang isubsidize ito sa ganitong paraan, at ang pera ay maaaring gastusin kung saan ito mas kailangan. Matapos ibaba ni Su Rui ang telepono, nalaman niyang nakatingin sa kanya si Nightingale na parang natataranta, at hindi niya mapigil ang matawa. Ano ba, kumbinsido ka ba sa estilo ko? Hindi ba't sinabi ng lahat na ikaw ay kabilang sa isang bakal na tandang? Bahagyang ngumiti ang Nightingale. Gayunpaman, ang iyong kasalukuyang pag-uugali ay tila hindi tulad ng isang bakal na tandang. Si Su Rui ay walang magawa. Ikinaway niya ang kanyang kamay. Okay, huwag mo akong pagtawanan, alam mo kung ano ang iniisip ko. Biglang inalis ng Nightingale ang kanyang ngiti at sinabi sa isang seryosong tono. Ikaw ay isang mabuting tao. Ngunit maraming tao ang nag-iisip na ako ay isang kasuklam-suklam na bastard. Nagkibit balikat si Su Rui. Ngunit, sino ang nagmamalasakit? Ibig sabihin lahat sila ay masasamang tao. Sa kontekstong ito, ang assertion ng naputi ay nagpapahayag ng malaking pagtitiwala sa Su Rui. Lalabas muna ako. Tinapik ni Su Rui ang Nightingale sa balikat. Tumango ang huli, at tila may mga alon sa kanyang kalmadong mga mata. Pagkatapos lumabas, sinabi ni Su Rui kay Zhang Yukan ang desisyon na ginawa niya. Nagkatinginan ng huli at si Luo Yanlo, at kapwa nakita ang pagpapahalaga sa mga mata ng isa't isa. Hindi siya interesado sa ganoon kalaking halaga, ilang kabataan ang makakapantay sa mentalidad ni Su Rui. Maaari mong kunin ang perang ito ng may kapayapaan ng isip. Ito ang bayad sa iyong hitsura. Sabi ni Zhang Yukan. Mapait na ngumiti si Su Rui. Matandang pinuno, ano ang bayad sa hitsura, wala akong ganoong kalaking pangalan. Pagkatapos ng isang post, seryoso niyang sinabi. At, ito ang dapat kong gawin. Ito ang aking tungkulin. Tungkulin. Lumiwanag ang mga mata ni Luo Yanlo. Gustong-gusto niya ang aura sa Su Rui, kung ganoon din ang aura ng binata sa China. Maaaring magkaroon ng aura at ugali ng Su Rui, bakit hindi mayaman at malakas ang bansa? Sabihin mo sa akin kung ano ang iniisip mo. Sinabi ni Zhang Yukan.
Ang pera na ito ay hindi isang maliit na halaga, dapat itong gamitin sa gilid ng kutsilyo, at ang pera ay sa iyo, at igagalang namin ang iyong mga ideya ng lubos. Sa tingin ko ang perang ito ay dapat gamitin bilang isang espesyal na pondo para sa anti-drug police. Sinabi ni Surui na may bahagyang solemna na pananalita. 3 o 400 pulis ang nasa frontline ng anti-drugs taon-taon. Ang kanilang mga pamilya ay kailangang mabuhay. Ang kanilang mga anak ay kailangang suportahan, at ang pera ay maaaring magamit upang magbigay ng higit na kapakanan sa anti-narcotics police sa panahon ng kapayapaan. Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi ni Surui sa malalim na boses. Ito ang nararapat sa kanila. Okay, natanggap ko ang puso mo. Tumango si Zhang Yukan. Sanay man ang matanda na makakita ng buhay at kamatayan, medyo naantig pa rin siya sa kanyang puso. Hindi dapat kalimutan ang mga bayaning na mayapa ng tahimik, masaktan pa. Hindi sila dapat magbuhos ng dugo at luha. Sa tingin ko ang pangalan ng espesyal na pondong ito ay dapat tawaging Isurui Fund. Sinabi ni Luo Yanlo, ang gayong malaking halaga ng pera ay maaaring gamitin ng walang katapusan. Surui Fund. Ayaw itong samantalahin ni Surui. Sa palagay ko ay hindi angkop na gamitin ang aking pangalan, ito ay masyadong mataas ang profile. Alam ni Surui na si Luo Yanlo ay nasa bigyan ng iyong sarili ng isang mahusay na pabor. Kung ang pondong ito na ipinangalan kay Surui ay itinatag. Kung gayon siya ay magiging isang sagradong figure sa puso ng lahat ng anti-drug police ng China. Ngunit tumanggi pa rin si Surui. Ito ay isang magandang bagay, dapat mong tanggapin ito. Nakangiting sabi ni Zhang Yugan. May iba pa bang pangalan? Umiling si Surui na may mapait na ngiti. Kabanata 2180. Ang Flame Fund. Ayaw ni Surui ng pera o pangalan. Sa katunayan, ang sinabi ni Luo Yanlo ay talagang nagbigay kay Surui ng malaking pabor. Si Surui ay isang bayani ng chapter sa operasyong ito para sirain ang mga drug lord. Ngunit lumahok siya bilang Temple of the Sun. Bukod dito, dahil sa ilang kadahilanan sa pagitan ng mga bansa, hindi ito may hayag ng gobyerno ng Huaxia. Upang ipagdiwang ang Surui, sa makatuwid, ang 4 na salitang Isurui Fund ay ginagamit upang pangalanan ito na isang kabayaran at gantimpala. Gayunpaman, ayaw itong tanggapin ni Surui. Huwag kang magsabi sa akin ng anumang bagay na walang kaparirikon tungkol sa walang merito at walang gantimpala. Nakangiting sinabi ni Zhang Yugan. Ang iyong kredito sa labanang ito ay ang pinakadakila at walang makakapantay nito. Tumanggi si Surui na may mapait na ngiti. Matandang hepe, hindi talaga ito magagawa. Bakit hindi? Hindi ba kadalasan ay mas makapal ang balat mo kaysa sa iba? Ito ay isang sikat na bagay sa kasaysayan. Hindi bababasa, lahat ng anti-drug police officer ay magpapasalamat kay Surui mula sa kaibuturan ng kanilang puso. Matagal na silang nasa dilim. Naglalakad sa delikadong linya sa harapan ng kabanata araw-araw. Hawak ang average na sweldo ng lungsod, ngunit sa pagbabayad ng napakalaking panganib, maaari silang makatanggap ng ilang beses ang pagbabalik. Ano ang dating codename ni Surui? Biglang tanong ni Luo Yanlo. Cod and Flames. Nakangiting sabi ni Zhang Yugan. Ito ay talagang isang pangalan na parang hindi pamilyar. Ang Surui ay dating binansagan na Flame sa Special Forces. Dahil sa kanyang mabangis na record, tinawag siyang Flame God of War ng maraming tao. Kaya lang, maraming taon na ang matunog na pangalan na ito. Wala nang nabanggit muli, ang Flame War God ay unti-unting naglaho sa mahabang ilog ng panahon at napalitan ng Diyos ng araw na si Apollo. Siyempre, ang dalawang pangalang ito ay nauugnay sa apoy. Nagninangas na parang nagngangalit na apoy na walang kamatayan sa nagngangalit na apoy. Narinig ni Surui ang mga salita ni Zhang Yukan, at hindi mabilang na mga larawan ng nakaraan ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang nakaraan ay parang pelikula, sunod-sunod na eksena ang lumipad sa harap ng aking mga mata, at ang hindi mabilang na mga unos na dati pumupukaw ay ngayon ay unti-unting huminahon. Tapos tinatawag itong Flame Fund, sabi ni Luo Yanlo. Agad namang sumang-ayon si Zhang Yukan, at nagkaroon ng liwanag sa kanyang mga mata. Okay. Sumasang-ayon ako sa pangalang ito. Ang Flame Fund. Hindi tumanggi si Surui sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, ang dating Flame War God ay nawala sa loob ng ilang taon, at kakaunti ang kukuha ng Flame Fund na ito.
Dahil ito ang dapat gawin ni Surui. Bilang karagdagan, ang kahulugan ng salitang apoy ay halos kapareho sa likas na katangian ng gawain ng pulisya laban sa droga. Takay abangan at kabayanihan, may puwersang nagbibigay inspirasyon. Bueno, ang Flame Fund? Walang mas mahusay na pangalan kaysa dito. Tumango si Surui. Nakaalis na si Nightingale. Nasa flight siya papuntang Thailand. Para sa kanya, ang karanasang ito ng paglalakbay ng mag-isa ay napakabihirang, hindi banggitin na siya ay pupunta sa isang taong hindi nagsasalita ng wika, bansa. Ngunit ang Nightingale ay pumunta ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng insidente sa Golden Triangle, paalala rin kay Nightingale na tiyak na magiging mas maasikaso ang dalagang ito kapag may na-encounter siyang insidente mula ngayon. Ngunit sa kasamaang palad, hindi sinunod ng Nightingale ang puso ng pag-iingat, hakbang-hakbang. Ngunit dumiretso sa pinakamataas na punto dahil si Fan Haijo ang nagbigay sa kanya ng klase. Napakatuso ng babaeng ito. Bawat kilos ay maaaring maghukay ng malaking bitag. Sa kasong ito, ang Nightingale ay halos hindi maniniwala sa sinuman, ang aral ni Fan Haijo ay talagang napakahirap. Si Surui ay hindi masyadong nag-alala tungkol sa pagbabago ni Nightingale. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay kailangang lumaki. Mabuti para sa Nightingale na tanggapin ang katotohanan ito ng mas maaga. Matapos kumita ng maraming pera, hindi agad bumalik si Chilong sa kanluran. Ngunit ayon sa mga kondisyong na pagkasunduan ni Surui ng maaga, kinuha niya ang mga piling mandirigma mula sa templo ng pulang dugo upang magpahinga sa Golden Triangle sa loob ng 2 buwan. Ang 2 buwang ito ay bunga pa rin ng kanilang pakikipagkasundo sa isa't isa. Sa orihinal, ayon sa intensyon ni Surui, si Chilong ay kailangang manatili sa lugar na ito nang hindi bababa sa kalahating taon. Si Chilong ay nag-aatubili na patayin siya, at ang 2 panig ay dumura sa negosasyon, at sa wakas ay nagtakda ng oras sa 2 buwan. At sa mga salita ni Chilong, iyon ay, para sa pera, tinitiis ko ito. Itinuring din ni Surui bilang buffer period ang 2 buwang ito. Inatake ang mga drug lord na iyon. Ngunit hindi ito nagwawasak. Maraming tao ang nakatakas. Hanggat nandoon pa ang Golden Triangle, maaari silang ganap na muling pagkabuhay. Gayunpaman, kasama ang makapangyarihang Scarlet Blood Temple na namamahala sa loob ng 2 buwang ito, ang mga drug lord na ito ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anumang hakbang. Kung hindi, si Lord Scarlet Dragon, na napaka-interesado sa pera, ay hindi nila magagawang pigain ang isang patak ng tubig mula sa kanila. Sa kasong ito, ang Golden Triangle ay maaaring maging kalmado man lang ng ilang buwan. Gusto talaga ni Surui na pagsilbihan ang mga pulis na laban sa droga mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kung ang isa ay magreranggo ng mga mataas na panganib na trabaho sa mundo, ang mga pulis na kontra droga ay tiyak na may ranggo sa nangungunang 10. At si Surui, ang bayani sa likod ng mga eksena, ay nais lamang na tumayo sa likod magpakailanman sa dilim at hindi kailangan ng spotlight sa kanya. Ngayon, maliban kay Surui, walang nakakaalam na ang Diyos ng araw ay nagpasya na. Sa hinaharap, tuwing may kaguluhan sa Golden Triangle, dadalhin niya ang Sun Temple para magwales. Oras na para dagdagan ang mga pagkakataon sa pagsasanay para sa iyong koponan. Siyempre, umaasa si Surui na hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataong ito, at umaasa na ang kasamaan sa lugar na ito ng Golden Triangle ay maaalis magpakailanman. Pagkatapos maligo, binuksan ni Surui ang TV, na nagkataong channel ng balita. Isang malaking tagumpay ang nagawa sa gawaing kontra-droga sa Yandian, kung saan 125 nagbebenta ng droga ang naaresto at 700 kilo ng droga. Tumingin si Surui sa istasyon ng TV at pinaikit ang kanyang mga mata. Alam niya na ang tunay na figure ay maraming beses na mas mataas kaysa sa mga numerong iniulat sa balita. Nakakabigla ang dami ng droga. Ngunit kung sasabihin niya ang totoo, tiyak na magdudulot ito ng panik sa lahat ng sektor ng lipunan. Ganoon din sa balita. Lahat ng anti-drug police officers ay hindi nagpakita ng kanilang tunay na mukha kung sila ay lumabas sa balita, malamang nagagantihan sila ng mga nagbebenta ng droga. May precedent. Pinago ni Surui ang ilang channel ng random, at nalaman na may mga ulat tungkol dito.
Ang Operasyong Yandie na ito ay nagbigay din ng sigla sa pambansang gawain laban sa droga. Kasabay nito, inihayag din ng balita ang balita ng Flame Fund. Napakataas ng kahusayan ng gobyerno. Halos sa loob lamang ng 2 araw. Naaprubahan at matagumpay na nailunsad ang Flame Fund. Sa ilalim ng espesyal na pag-aproba ng sentral na pamumuno. Ang lahat ng mga pamamaraan ay isinasagawa sa isang espesyal na paraan. Oo, ang kahusayan ay kahangahangang mataas. Ang pagtatatag ng Flame Fund ay nagpaunawa sa mundo kung gaano kahirap labanan ang droga. Siyempre, hindi alam ng direktor ng TV station ang eksaktong halaga ng Flame Fund. Ang halagang ito ay lampas sa imahinasyon ng karamihan ng mga tao. Kung ito ay kumalat sa lipunan, tiyak na maraming bulong-bulungan. Sa pananaw ni Suruy, walang halaga ng pera ang makakabili ng mga sariwang buhay na iyon. Pagkatapos patayin ang TV, kinuha ni Suruy ang kanyang mobile phone at binasa ang balita. Ang pangunahing pambihirang tagumpay sa gawaing kontra-droga ay sinakop ang mga headline sa harap ng pahina ng mga pangunahing website, at ang mga komento ay sumabog din. Gayunpaman, ang ganitong uri ng lugar ng mensahe ay ang lugar na pinakamahusay na nagpapakita ng hindi pantay na kalidad ng mga netizens. Kahit na ito ay positibong balita, magkakaroon ng ilang mga hindi pagkakatugma na salita. Bakit kailangang hatulan ng kamatayan ang mga nagbebenta ng droga? Tinusubukan din nilang suportahan ang kanilang mga pamilya. Kung hindi dahil pinipilit sila ng lipunang ito na magbenta ng droga, magiging desperado ba sila? May mga asawa na rin sila. Mga anak, bata at matanda. Kapag hinatulan sila ng kamatayan, maaari bang harapin sila ng hukom kung naaangkop? Ang mga opisyal ng pagpapatupad ng droga ay tao rin, at ang mga nagbebenta ng droga ay tao rin. Nang makita ang mga komentong ito, sisubog na sa galit si Suruy. Anong uri ng mga halaga, kung anong uri ng karakter at mukha? Sa kabila ng screen, gustong punitin ni Suruy ang mga bibig ng mga taong ito. At ang bilang ng mga gusto sa likod ng ganitong uri ng komento ay talagang marami. Bagamat maraming mga post na sumasaway sa mga komentong ito, ang nilalaman ng komentong ito ay labis na ikinagulat ni Suruy, at na-refresh pa ang kanyang 3 pananaw. Anong uri ng mga bastos ito? Ang mga mata ni Suruy ay kumikislap sa galit. Para sa kanya, ito ay ganap na hindi matatagalan. Ang anti-drug police ay nagbuhos ng dugo at nagsakripisyo sa frontline para mapanatiling nasa kapayapaan at kasiyahan ang kapayapaan ng isang partido at ng mamamayan. Gayunpaman, lumaban sila ng husto, ngunit nakakuha lamang sila ng mga malamig na salita. Huling napagtanto ni Suruy kung ano ang pakiramdam ng sumabog sa lugar. Agad niyang tinawagan si Hawkang. Hawkang, padadalhan kita ng ilang link. At malalaman mo ang mga IP address ng lahat sa loob. Mas maaga mas mabuti, gusto ko na ngayon. Pinaikit ni Suruy ang kanyang mga mata at gusto siyang patayin kaagad sa harap ng mga taong ito. Talagang mataas ang kahusayan ni Hawkang. Mabilis niyang natapos ang lahat at ipinadala ang lahat ng mga IP address at maging ang mga geographic na coordinate ng mga komentong iyon. Gayunpaman, sa pagtitig sa impormasyong ito, nahulog si Suruy sa isang malalim na katahimikan. Maaari kang lumipad sa lungsod ng ilang taong ito at talunin sila ng husto, ngunit magagawa mo bang ilabas ang iyong galit? Itatama kaya nito ang kanilang mga baluktot na pananaw? Iniisip ni Suruy na imposible ito. Bigla niyang hinubad ang lahat ng damit niya, nagmadaling pumasok sa banyo, at pinunasan ang ulo ng malamig na tubig. Nilalamig siya, pinapawi ang init at galit sa kanyang puso, ngunit hindi pa rin siya kumalma sa kanyang puso, at nakaramdam pa siya ng malalim na pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Napakarami ko nang nagawa, at napakarami rin ang nagawa ng anti-narcotics police, ngunit ano ang nakuha nilang kapalit sa mga bagay na ito? Talaga bang nakipagsapalaran ang mga durugista na iyon para lang mabuhay? Alam ni Suruy na ang sagot ay tiyak na hindi ganoon. Ngunit palaging napakaraming tao sa lipunang ito na gustong pabulaanan ang lahat at ipakita kung gaano orihinal ang kanilang mga opinyon. Gayunpam, sa pananaw ni Suruy, ang tinatawag na orihinal na opinyon na ito ay walang pinagkaiba sa isang tanga at pasumping idiot. Lumabas si Suruy sa banyo habang pinupunasan ang kanyang katawan. Sa panunood ng news broadcast sa TV, hindi niya maiwasang mapasimangot.
Alam niyang baka kailangan pang ulitin ang mga masasakit na salita na nabasa niya lang sa balita.